Mismo ng isang retired Associate Justice ng Korte Suprema. Siyempre, kagalang-galang yan. Hindi ito tulad ng ibang mga retired Associate Justice na questionable ang pagkamakagalang-galang. Ito, kilala ninyo ito, si retired Associate Justice Adolf Ascona. Magaling na constitutionalist. Magaling na dating Associate Justice ng Korte Suprema. Nagbigay ng comment dito sa pagkaka-reverse ng dismissal order kay Villanueva. Ang sabi ni retired Associate Justice Adolf Ascona, posible ngang may violation. At kung mapatunayan yung violation na yan, ay posibleng maparusahan si Martires. Eksperto sa constitutional law itong si Adolf Ascona. Ayan po yung title ng nakalagay diyan sa ANC, there may be a violation. Sabi yan ni Adolf Ascona. Ito pa po, pakita ko sa inyo. Ayan. Sabi dito, yan yung picture ni Adolf Ascona. Ayan, yung caption sa baba. Mga kabunyog sa ABS-CBN, ANC, News Channel. Ayan, sa interview sa kanya ni Karen Davila, sabi mismo dyan ni dating Associate Justice Adolf Ascona ng Korte Suprema, ayan po, ex-ombudsman Martires could lose his benefits for violating provision on disposal of cases. So yan pwede siyang matanggalan ng mga benefits niya bilang retired bilang retired ombudsman. Yan ang posibleng maging parusa sa kanya. Ano ba ang posibleng violation niya? Actually, napakaganda nung paliwanag napakaganda mga kabunyog ang paliwanag ni retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascona. Ang sabi ni retired Supreme Court Justice Adolf Ascona, valid ba yung pagkaka-reverse ng dismissal order kay Villanueva? Alam naman natin na ang nag-dismiss kay Villanueva ay si dating ombudsman Conchita Carpio Morales. Yan ang pinalitan nito ni Martires, si dating ombudsman Conchita Carpio Morales. Mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, ang pinalitan ni Martires ay si Conchita Carpio Morales. Si Conchita Carpio Morales, siya ang nag-dismiss kay Villanueva. 2016 yung dismissal order. O ngayon, ang ginawa ni Martires, dinismiss, alam nyo kung kailan? 2019. Ang problema, sinikreto, hindi pinaalam sa publiko yung pagkakadismiss. Ngayon ang tanong, valid ba yung pagkakadismiss kung hindi pinaalam sa publiko? Magkaiba-iba ang mga opinions. Nakita natin yung opinion ni Dick Gordon. Finicture na rin namin yan dito sa YouTube channels namin at sa Facebook page namin. Sabi ni Dick Gordon, sa ganung napaka-importanting desisyon, hindi mo pinaalam sa publiko, ay medyo posibleng walang bisa yung desisyon na yon. Ganon din yung opinion ni dating Solicitor General Pilo Hilbay, si Florin Hilbay, Bartap Natcher yan. Ang sabi rin ni Florin Hilbay, kung totoo yung sinabi na sinikreto talaga, hindi pinaalam sa publiko, ay pwedeng i-treat lang yon ayon kay Pilo Hilbay, dating soldier nung panahon ni Pinoy, pwedeng i-treat lang yon, ituring lang yon ni Ombudsman Boying Rimulya bilang internal memo. Parang itatrato lang dapat yon bilang internal memo. Dahil internal memo lang yon, pwedeng i-reverse na ni Boying Rimulya. So yan yung mga opinion. Pero dito kay Adolf Ascona, ang opinion ni Adolf Ascona ganito, mga kabunyog. Ang opinion ni Adolf Ascona,
valid ba yung reverse ni Martires? Ang sabi ni Adolf Ascona, retired associate justice, ang sabi niya, depende kung, ito yon, kung yung pagkaka-release ay yung order ng dismissal, yung reversal ng dismissal ay hindi inatat sa rolyo. May tinatawag kasi kaming mga abogado na rolyo ng kaso. Bawat kaso may rolyo. Yung rolyo, dapat yung desisyon inattach doon sa rolyo. Kung hindi inattach yung desisyon na yon ni Martires, yung kanyang pag-reverse ng dismissal order ay hindi inattach sa rolyo, hindi properly promulgated yung desisyon na yon. Yan po yung requirement, kumbaga, ang dapat na valid ba yung pagkaka-reverse ni Martires? Ang opinion, legal opinion ng isang expert na constitutionalist, dating retired Associate Justice ng Korte Suprema Adolf Ascona, depende kung yung decision ni Martires na ni-reverse yung dismissal order ni Morales ay hindi inattach sa rolyo ng kaso. Dapat inattach kasi sa rolyo ng kaso. Kung hindi inattach sa rolyo ng kaso, hindi properly promulgated yon. Therefore, invalid yon. Invalid yon. So, kailangang imbestigahan yan ng ombudsman o kaya ng Senado. Kasi kung hindi properly promulgated, invalid. Pero kung inattach sa rolyo yung decision, invalid yung pagkaka-dismiss ay yung order. Kaya lang, ang description ni retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascona, ang nangyari kasi dito, kung valid man dahil inattach sa rolyo, pero irregular, o kumbaga unusual pala. Yan yung ginamit na term ni Adolf Ascona. Kumbaga, valid siya pero unusual. Kumbaga, hindi ganun usually yung dapat . Hindi mo siya pwedeng sabihin hindi valid, pero napaka-unusual. Bakit unusual? Sa ganung napaka-importanting kaso na high profile case, tapos ang involved ay isang mataas na opisyal ng gobyerno, senador, at alam ng publiko yung dismissal order na yon, tapos pag-reverse mo, hindi pinaalam sa publiko, napaka-unusual. That, bawa na, nalinagay yung decision doon sa rolyo, inattach. That makes the dismissal or the reversal of the dismissal order valid. Pero, unusual pa rin. Napaka-unusual pa rin. Ayon kay retired Supreme Court Justice Adolf Ascona. Kaya lang, hindi ka naman makukulong, hindi ka naman mapaparusahan dahil lang unusual yung ginawa mo. Kumbaga, hindi ibig sabihin na unusual yung ginawa mo o napaka-unusual nun ay mapaparusahan ka na. Kaya lang, siyempre, nakakataas ng kilay at siyempre nakakangit-ngit sa part ng publiko, nakakadismaya. Yan mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga, ang sinasabi ni Adolf Ascona, ilinaw ko lang uli, valid ba yung reversal ni Martires ng dismissal order ni Morales? Depende. Kung yung dismissal order, yung reversal ni Martires ay inattach sa rolyo ng case, valid yun. Kaya lang, yung hindi paglabas ng decision, unusual. Kaya lang, alam natin na napaka mali ng na yon. Kasi, ang case na yon, public interest yun. Kasi ang involved doon si Villanueva na senador. Alam na ng publiko yon na dinismiss siya ni Morales. Ngayon, kung ni-reverse mo yon, unusual na hindi mo i-announce yun. Kaya yung mga rason na ginamit ni Martires na di umano gusto niya lang protektahan yung future, yung dignity ni Villanueva ay medyo napaka-unusual, irregular nung ganung rason.
Hindi ka bilib-bilib yung ganung rason. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung ano. So, ang sitwasyon dito, iimbestigahan na ng ombudsman. Ito, ombudsman to review possible violations of secret reversal o Villanueva's dismissal. So, hindi tatantanan ng bagong ombudsman itong kasong ito ni Villanueva. Kasi nga, tulad ng opinion ni retired Associate Justice Ascona, kahit pasabihing valid yung order, yung dismiss, yung reversal ng decision, kahit valid, assuming na naka-attach naman sa rulyo ng kaso, pero unusual pa rin. Ngayon, kung unusual ito, talagang kailangang imbestigahan. Lalo na pag nalaman sa investigasyon na hindi pala inattach sa rulyo yung desisyon. O kaya, hindi pala nasunod yung timeline. Ngayon, pinag-uusapan yung timeline. Nagkaroon ba talaga ng motion for reconsideration si Villanueva? Kasi dapat paglabas ng dismissal order ni Morales, dapat mayroon kaagad na within 10 calendar days after receipt ng dismissal order ni Morales, dapat nag-file ng motion for reconsideration. Kung hindi nakapag-file ng motion for reconsideration, irregular yung naging desisyon ni Martires na reverse yung desisyon. So, pagka ganon, invalid yung dismissal order. Yung reversal ng dismissal order. Kaya, pwedeng desisyonan yan ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya. Pwedeng maparusahan si Martires. Anong pwedeng parusa sa kanya? Pwedeng ma-forfeit ang kanyang yung kanyang pension bilang retiree. O kasi syempre retiradong opisyal na siya ng gobyerno. Retired ombudsman na siya. So mapu-forfeit ang kanyang retirement benefits. At least maganda naman kahit papano, mga kabunyog, mga kababayan, at least maganda kung ma-forfeit ang kanyang retirement benefits para sapuin niya ang parusa sa kanyang ginawa ni Martires. At maganda ring ma-declare na mali ang ginawa ni Martires para hindi na pagtularan sa hinaharap. Kasi napakatindi talaga ang ginawa ni Martires. Yung tiwala ng taong bayan bilang ombudsman. Ang ombudsman ay tanod bayan. Yan ang tagabantay ng pera ng mga yaman ng bayan. Linalabanan ng ombudsman ang katiwalian. Linalabanan niya ang korupsyon, ang pandarambong sa kaba ng bayan. Yan ang trabaho ng ombudsman. Ang kanyang opisina ay create mismo ng konstitusyon, hindi lang ng ordinaryong batas. Kaya nakakalungkot na ang mga ginawa ni Ombudsman Martires ay yung pagiging tanod bayan, hindi niya ginawa. Naging tanod pa siya ng mga korap. Naging tagapagtanggol siya ng mga korap. Ang prinotektahan niya yung mga korap. Kaya ito, mga kabunyog, mga kabayan, ang maganda dito, at sinabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya, patuloy nilang iimbestigahan. Hindi nila tatantanan ang nangyaring ito na pag-reverse ng decision sa dismissal order ni Villanueva. Kaya kung iniisip ni Senador Villanueva na ligtas na siya dahil reverse na yung dismissal order ni Morales sa kanya, ni-reverse ni Martires, hindi pa. Iimbestigahan di umano ng ombudsman yung posibleng violations ni Martires. At kapag napatunayan na talagang may mga violations, mananagot si Martires at posible pa rin i-reverse uli ni Boying Rimulya bilang bagong ombudsman ang decision. Posible pa rin ma-reverse kung invalid yung reversal ng dismissal order. O yan, mga kabunyog, maganda tayo, maganda ito. Suportahan natin ang mga ginagawang ito ng bagong ombudsman. Maganda ito. Dapat talaga maturuan ng leksyon si Martires dito sa ginawang ito na pasikretong pag-reverse ng desisyon sa dismissal order ni Villanueva. At kung akala naman ni Villanueva ay libre na siya dahil ni-reverse na ang desisyon sa kanya, huwag ka munang magsaya, Senador Villanueva. Iimbestigahan pa. Iimbestigahan pa. Bakit nyo sinikreto kung wala naman kayong tinatago?
Bakit nyo sinikrito na hindi pinaalam sa publiko? Kaya tama si retired Supreme Court Justice Associate Justice Adolfo Ascona. Sabihin pa nating valid yung yung reversal, yung order ni Martires, pero highly unusual. Napaka-irregular yung ginawa. Bakit sinikrito? Totoo naman yung sinasabi ni Martires. Walang obligasyon ang ombudsman na lahat ng desisyon nito ay ilabas sa publiko. Walang ganon. Tama yan. Pero sa ganon ka-importanting kaso, alam lahat ng publiko yan. At ano yan nakarating sa Senado yan. Kasi nung nilabas ni nang linabas ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales yung dismissal order niya at pinadala niya sa Senado, hindi sinunod ng Senado sa ilalim ni Coco Pimentel. Kasi sabi ng Coco Pimentel noon, walang kapangyarihan daw ang ombudsman na disiplinahin ang mga miyembro ng Congress kasama na ang Senado. Kaya kung ni-reverse man yung desisyon na yon, dapat nalaman sana ng publiko yon kasi may interest ang publiko doon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.